Hey guys, nakakita naman ako ng Pilipino. Oh, hello sa mga taga-Leyte dira, taga Cebu, mga Waray. Marvin, anong pinili mo? Sukla, banana, pa. Oh, di ba mga Filipino nurses? Nagsasalita ng English, guys. Nahirapan ako sa malisod. Ayan. Nabasa siya, guys. Ano nabasa? Wala man. Gisipon ang. Hi guys! Magandang hapon sa lahat. Wala ako sa hospital ngayon. Andito ako sa Hoiva Paika, dito sa Atendo sa Hamenkoski. Malapit lang to sa bahay. 2 to 3 minutes. So dito ako pa-part-time job. So nag-morning ako today kasi kailangan ko i-complete yung NAUTO or yung return demonstration ko for the Lake Lupa or yung ano ba yung Lake Lupa, guys? Yung sa medication, about sa medication. So dala-dala ko yung aking documents ng aking Lovetenti or yung sa medication na permission. Ano ba yung lupa, guys? Oy, yung medication na lupa nga. Ilalagay ko na lang dyan mo ano yung translation niya talaga sa English. Basta yung LOVE na papers ko. Tapos, nag-usap na rin kami ng boss dito. Kung ano yung mga dapat kong malaman na hindi ko dapat gawin, mga ganyan. Kasi dito, guys, wala namang IV medications. Wala silang mga mas matatapang talaga ng mga pain medications, di kagaya dun sa hospital. Kasi sa hospital naman, post and pre-op care. So dito, parang basic lang siya. So napakadali lang naman ng kanilang pag-prep ng mga medications kasi most of them is naka-anya pusi na siya or nakalagay na siya sa isang lalagyan. And guys, alam niyo ba dito, merong 2 Pilipino pala na bagong student na dito sila nagtatrabaho. And they are also studying at the same time. So, na-meet ko na yung isa. Pero yung isang lalaki hindi pa. Yung na-meet ko is yung girl. Nanonood din daw siya ng video ko. Nakakatuwa. Na-excite ako kasi merong Pilipino. So, maybe next time, ano ko rin sila na doon sa taon nito, doon sa Havikiruwaka para makapamili din sila, diba? Pero yun na nga, si Nico is naghihintay sa akin sa labas kasi hindi ako nagdala ng sasakyan. Hinatid lang ako ni Nico today dito sa trabaho. Pero ngayon guys, since day off ko talaga today, extra work ko lang ito. Mamaya, pupunta tayo ng Havikiruwaka para mag-shopping. So dito guys, labas na ako. Andun na si Nico and Anika. Napakasani ng araw na to guys. Pero sobrang malamig. -10 man. Uy, namusta naman ni akong weather diri. Nag-plus degrees naman to guys. Ano naman yun? +3, +4. Tapos ngayon, nag-10 na naman ulit. So, ito na nga. Uwi muna siguro kami ng bahay kasi hindi pa ako nagla-lunch. Tapos, ito tayo ng Havikiruwaka Paika. Nasa huli na naman ako sa pila guys. Sa pinakalikod talaga. Pero it's okay lang. Hindi na naman ako sa pila kasi na-late kami. Okay lang yun. Kumain po kasi ako guys. Hindi kasi ako nagbaon kanina nung pumasok ako sa Atendo kasi akala ko 2 o'clock ako makaka-uwi. So okay lang, nasa bahay na ako mag-lunch. Pero hindi pala ganun na nangyari kasi nagtsikahan pa kami ng ng POMO nila doon or yung boss doon ba sa Atendo. Kaya medyo natagalan ako. Sobrang haba ng pila guys. Tingnan nyo yung pila, sobrang haba. Oh my goodness, sobrang daming tao. Bukas lang ng pinto guys, so papasok na ako dun sa loob. Hey guys, nakakita naman ako ng Pilipino. Oh, hello sa mga taga-Leyte dira, taga Cebu, mga Waray. Marvin, anong binili mo? Ano? Anong binili mo?
sukla, banani, leipa. Oh, di ba mga Filipino nurses? Nagsasalita ng Finnish, guys. Hubahuwa menta. Hubahuwa menta. Olin Marvin, kutsunim yun Mars. Hoy tayo. Whiskey dia. Oh, di ba? Papupuntahin mo sila dito ng Finland o hindi? Tule. Suomea. No, hindi. Tulowa. Hi guys! Ito na yung mga pagkain na nabili ko today doon sa Havikiri Wakapaika. Sobrang dami ng pagkain guys and ma-amaze kayo kasi ako sobrang na-amaze din ako kasi sobrang tagal ko nang gustong bilhin to pero never ko talaga siya nabili sa store kasi nga sobrang mahal niya ngayon. Isa-isahin natin ngayon guys yung mga napamili namin doon today sa Havikiri Wakapaika. Stardust in the building! Let's go! Oh, what a feeling! This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain this happy, happy feeling. Happy, happy, happy. Oh, what a feeling! What a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, happy. Ito na nga yun lahat. Sobrang nakakatuwa talaga guys. As in, sobrang tuwang-tuwa ko kasi never ako bumili nito sa store for a very long time. Kasi sobrang mahal kasi. Last time na bumili ako was November yata yung meron kaming bisita. Pero after that, nung nag-winter, nagmahal siya guys and never talaga ako nakabili. Pero ngayon, nabili ko na siya doon sa Havikiri Wakapaika. And unexpectedly, sobrang napakaganda talaga ng nabili namin doon sa Haviki. Kasi sobrang dami guys, tingnan nyo. Ito yung mga bagay guys na sobrang tagal ko nang hindi nabibili. Lalo na itong salmon talaga guys. Itong salmon talaga ang napakamahal. Sobrang mahal talaga ng isda dito sa Finland. And bibihira talaga ako bumili nito. Lalo na kapag hindi season. Kasi kung hindi season, sobrang mahal. So meron tayo ditong napakalaking isda guys. This is fresh salmon, pero nilagay nila ito sa freezer. Sobrang swerte talaga guys na nakabili kami doon ng isda ngayon. Sobrang laki nito. Tapos ito pa guys, ito talaga. This is a artisan na ham. Ito guys, oh, tingnan nyo. This is 1.46 kilograms. Nasa freezer ito. And napakalaki niya guys. Never akong bibili nito guys sa store kasi sobrang mahal talaga nito guys. Nasa freezer ito sa store guys. Tapos, andun siya sa Haviki kasi lumampas na siya doon sa kanyang kailan siya dapat gamitin? 2023. Pero nasa freezer naman siya. Kaya okay lang kahit na andun siya galing sa freezer guys kasi na-store naman yan siya. Sin gahi kayo guys. Nasing ipukpok pa na ako ni sa akong ulo guys. Grabe, warag kuan siguro ko ma-fracture siguro akong ulo. Ani, grabe kagahi anang karniha. Uy, gikan gani siya sa freezer. O, diba? Havikiri Waka. Salamat ng marami kasi makakain kami nito. Tapos meron tayo ditong kalkuna fillet or yung turkey siya na palaman sa tinapay. Meron ding cheese. Tapos meron din tayo ditong chocolates. Pahabol lang itong chocolate guys. Nung palabas na kami, binigyan kami nito. Kasi nagchika-chika pa kami doon ng mga Filipino na na-meet ko doon sa Haviki guys. So pinahabol ito sa amin. So nakakatuwa kasi merong dagdag sa chocolates dito sa bahay. And this is for Easter. Itong pang-Easter siya na chocolate. Ba kasi yan meron siyang mother hen dyan sa kanyang picture. Of course, hindi mawawala dyan yung ating mga gulay and fruits. Pero konti lang yung kinuha ko guys kasi hindi ko na mabit-bit. Mabigat na siya. Tsaka meron din talagang limit like for fruits and vegetables. Meron lang ilang piraso ang pwede mong kunin. So itong paprika guys, kumuha ako nito. Di baling naging kulubot siya ng ganyan. It's okay kasi idadry ko naman ito guys. Marami na akong na-dry nito. Tapos, itong mga apples, of course, i-juice natin yan. And itong mga cat-cat or yung mga clementine or mandarins, guys. Kumuha din ako nito kasi
May na lang pod ni siya, oy, pang snack-snack na mo diri sa balay ba, kana magtanaw-tanaw, itaw TV niya, masima-sima. Lami baya kaayo jud ni siya niya, mahal pod baya ni siya guys, og paliton sa store. At least doon sa Haviki, di ba, malaking tipid talaga na nabibili yan doon. Meron kami ditong dalawang Kinko pizza or yung ham siya na pizza. Ilalagay lang to sa microwave guys, tapos ready to eat na ito. Tapos meron din ako ditong Pitco Pula or yung long siya na tinapay na meron siyang curd yata itong sa gitna nila. Yeah, this is curd yung nasa gitna niya. Masarap ito pang kape. Tapos meron kami dito mga suwalainen or yung mga salty din siya na mga breads and pies. Ito meron ditong croissant. I don't know what's the correct pronunciation. Basta croissant. Uy, kay Bisaya man ta. Basta maski unsang pronunciation, basta kay masulod sa tiyan o mabusog ta, mao na importante. Di na ta maghuna-huna ng mga pronunciation. So, kini siya guys is another kind of pie. I don't know what's inside. I think it's kind of like of meat or maybe ham. But ito siya, is naripak siya kasi marami ito, pinadala ito ng mga bakery. Tapos, hinati-hati para magkasya doon sa mga lahat ng mga tao na mamimili. Para pantay-pantay ba. So, yan. Tapos, meron din akong bread. Itong bread na to, guys, is, ano siya, Valia Leipa din siya, or light bread. Tapos, first time kong makabili doon, guys, ng Omena Puson Monkey. Ito yung favorite ko na monkey dito sa Finland, na filled siya with apple jam. Yung parang baboy-baboy yung kanyang itsura, guys. Masarap siya. Para siyang donut na flat. Meron din tayo ditong seedless na grapes, green grapes. Of course, yan, alam nyo yan na mauubos yan agad ni Nico and Anika. Lalo na itong blueberries, guys. Itong blueberries is hindi siya organic. I don't know saang country ito nang galing, but this is not from Finland. It's from Chile. So, imported ito, guys. Imagine niyo imported pa ito kasi hindi naman ito tumutubo ngayon dito sa amin. Kasi nga malamig. Pag summer lang meron kaming fresh blueberries or yung wild berries galing sa forest. Ito yung mga berries na hindi tumutubo sa forest. Blueberries din siya, pero nanggaling ito sa Chile. Pero can you imagine, ang laki ng bag na ito, guys, or ang laki ng box na ito, guys. Andun siya sa Haviki because there are some pieces of it na hindi na siya maganda. Ayan, o, kita nyo, parang nagbasa-basa na siya, guys. Sensitive kasi ang mga berries. Kaya, i-check natin yan mamaya. Yung mga sira-sira, tatanggalin natin yan. Tapos, meron kami ditong organic na milk. Tapos, meron tayong 4 na mango oat drink. Yan. 4 pieces yan. Tapos, meron ako ditong kuoha kerma or yung whipped cream or yung heavy cream. Para sa coffee, maganda din ito sa coffee. Tapos, meron ako ditong inkivari or yung ginger ba. Na kanabitong ginger na siya na namurska yung na unsa ba nang namurska oy kanang urag na dugmok bitaw, guys, basta mag-preserve na siya, gibutang siya sa bottle yung naka-puree nakamurska gidugmok kanang naka-puree na siya na ginger, guys. So gagamitin ko ito sa pagluluto. Tapos meron din ako dito another kind of ginger na naka-preserve siya sa syrup. Never akong bumibili ng ganito sa store, guys, kasi fresh ginger man ang binibili ko. So, I got now the idea na pwede pala ako mag-preserve ng ginger na pag ganito siya, no? Next time, pag nakakuha ako ng maraming ginger, gaganitunin natin yung ating ginger. Lalagay siya sa syrup. So, maghahanap ako ng recipe para next time makagawa tayo ng ganyan din. But I don't need to make for now kasi meron din tayong nabili doon sa Haviki Wakapayka na mga ginger, di ba? So, pwede din ito magamit sa pagluluto talaga. Tapos, meron ding dalawang sandwich na ready-made na siya, guys. So, ito definitely magiging dinner namin yan. Tapos, merong pa garlic, 4 na pieces ng garlic. Alam niyo bakit andun siya sa Haviki Waka? The reason is, ayan o, kita niyo yung green niya dyan. Yan yung tumubo na. So, pag may makita yung mga na ganyan na siya, guys, na tumubo na yung garlic, hindi na yan siya ibebenta sa store. Tatanggalin na yan siya sa shelf. Tapos, ang pupunta sa dumpster, but it's a good thing na meron tayong Haviki Wakapayka na kinakolekt nila yung mga food and nakakabili tayo doon. So ito, malali pa mararating nitong garlic natin. Of course, meron din tayo ditong mga
white onions. Ayan, I don't know bakit andun ito sa Haviki itong white onions, guys. Pangitaan dyan siguro nila mali siguro no kay warag na ingon naman na may itom-itom ang iyahang panit. Siguro mao siguro nang dahilan kay warag okay pa man gid ni siya sa akong pananaw oy. Warag ingon ani man mas labaw pag magkapangit nang ginabaligya sa merkado ng mga kuan sibuyas. Ambot wa ko kasabot ay ngano naa ni siya dito sa Haviki. Pero yan oy kasi yung kanyang skin ba ayan oh. Naglagom-lagom ang iyang skin. Pretty sure na yung loob nito is okay pa talaga. Yan. Of course, meron din tayo ditong mga saging na kinuha para sa ating sa smoothie. Kahit nakainin lang ito diretso. Tapos, meron din ako ditong tomati guys or yung tomatoes. Hindi ko alam bakit siya andun sa Haviki Ruaka. Pero ang nakita ko guys, ayan o, nagbasa-basa siya. Siguro, merong isang piraso dyan sa loob na nasira na. Tingnan nga natin kung nasira ba talaga. Yan o, nakasilupin pagid ni siya ay. Yan, awan da nato, bi. Atong susihon, unsa bagyod. Nahirapan ako sa malisod. Ayan. Nabasa siya, guys. Kano nabasa man ni? Wala man. Gisipon ang... Gisipon man siguro ni kamatis. Parang sinisipon ang kamatis. Baka gaya namin dito ngayon na masasama ang pakiramdam. Ayan. Wala man, guys. May problema ninyo. Hamis pa ni sa kuang aping. Hamis pa ni kamatisa ni kaysa sa akong aping, guys. Guys, nga no tama dyan ninyo ang problema. Nga nagilabay man mo. Ang basig ka na ang problema, guys. Kaya yung turo na siya mata-mata din. Ang warag padulong na siguro na padautay. O iyahan ang liso nga ning silip na nagtanaw. Basig nag-summer na. Wala ko kasabot, guys. Gwapa pa naman ang kamatis. Uy, gilabay na siya, guys. Pero it's okay. Pakikinabangan natin yan. So, meron din ako ditong Valkoinen hercosieni or yung mga button mushrooms na white. Yan. Tapos, sobrang dami ko ngayong mga herbs na rin, guys, na kinukuha. Kasi maramihan sila ngayon. I don't know why. So, meron ako ditong parsley, merong coriander, ruoho, sipuli, or yung sibuyas dahon ba, guys, na inaano. So, ang uban diha, guys, nag-ano na siya, nag-wither na siya, og naugahan na ng mga dahon na. Pero okay ra nang naugahan, guys, kaya pwede ra man nato na siya matanggal. O niya, ako na siyang ipangbitay kanang mga naugahan. Sa maugahan gani, ipangbitay. Basta naugahan na siya, guys. O, nauga yung uban ba. Pero okay lang yan, kasi pwede naman yan tanggalin. Tapos, ida-dry. Diba? Tapos, meron ako ditong, ano ba to? Coriander yata ito or parsley. Tapos, merong thyme. And, ano pa bang meron dito? Yeah, coriander, thyme, ano pa yung kinuha ko? Ruoho, sipuli, tsaka parsley. Yun yung mga kinuha ko this time sa mga herbs na pwede kong i-dry. Nya dili pod magpahuli ang ato ang mga alaga diha no atong mga pets. So meron akong dog food dito. Actually yung dog food na to, guys, yung picture nito is yung kamukha din ni Pimo. So pang big dogs talaga siya. Yung model is a Ayokoira or a hound dog like Pimo. So ito is magiging pagkain talaga ito na Pimo. Actually, nagtanong na si Nico kung nakunan ko na ba daw ng video kasi ibibigay niya na kay Pimo. Sobrang na-late kami ng uwi, guys, kasi nakipag-chismis pa talaga ako dun sa mga Pilipino na nakilala ko doon sa Haviki. Tapos, of course, dito meron kaming seeds para sa birds. So, ilalagay natin to doon sa labas para may makain yung mga birds. Ayan, sobrang laking bag nito. 2 kilograms ito, guys. Andoon siya, guys, sa Haviki kasi tingnan nyo anong rason. Yung rason is, ayan una, abri na siya. Yun niya, maabri na. Wa na mo, palit. Diba? Bas naluag na siya, guys. Ang iyahang packaging mo, nang wala na siya. Andun na siya sa Haviki. But it's a good thing na andun siya kasi mapapakinabangan natin. Malayo ang mararating nito. Maraming ibon na makakain. Pati yung mga rabbits, guys, nakikishare din sila sa pagkain ng mga ibon. Kasi kumakain din sila nito. Ayan, sobrang dami namin pagkain ngayon dito, guys, sa bahay. And nakakatuwa talaga. Ito talaga yung pinaka-jackpot, itong isda, tsaka itong malaking ham. Imagine niyo 1.46 kilograms. And itong isda is yung
fillet talaga siya na salmon. Diba? So, lalagyan ko lang ito ng lemon and dill. Butang sa oven. Lami na kayong pagkauna to, ana. Lami kayong sudan na to, ani ron. As in, nakakatuwa talaga ito. Sobrang dami talaga naming napamili doon guys sa Hawikiruwaka. And ito talaga ang pinaka-jackpot. Itong isda talaga tsaka yung karne ang pinaka-jackpot for me. Kasi sobrang mamahal talaga nito sa Finland guys. And I'm so thankful na nakabili kami doon. Also natutuwa din ako kasi sobrang dami kong na-meet na mga Filipino na mga students doon na namimili. Natuwa talaga sila din is nakakatipid. And malayo din talaga ang nararating ng kanilang 10 euros. Hindi kaya madali dito guys na mamuhay. Lalo na kapag estudyante ka. Lalo na sa kanila kasi nga wala pa silang income talaga guys na yung stable na income. Kasi nga they are still battling ng how to survive dito. Mahirap yung kanilang sitwasyon. I really understand na ganun na hindi madali. And I'm so happy na nakakapunta talaga sila doon. And we were able to chat guys. Nakakatuwa talaga yung kwentuhan. Actually, sobrang tagal namin nagkwentuhan doon. Pero si Nico was so patient na naghintay siya doon sa car. Kasi naiintindihan niya din naman na natutuwa din talaga ako na meron akong mga nakikilalang mga Pilipino. And kahit dun sa Attendo kanina na may additional palang mga foreigners, may additional na 2 Pilipino pala doon guys na nagwo-work na rin ngayon sa Attendo. So meron ditong malapit sa akin na mga Pilipino. So siguro kapag may pagkain ako sa church, baka mabigyan ko sila kasi sobrang dami din talaga. And last time, nag-refuse na rin yung lola ni Nico guys. Kasi hindi man kasi maubos ng lola ni Nico yung mga pagkain na binibigay namin sa kanya. Kasi siya lang kasi mag-isa. Tapos alam niyo naman pag matanda, hindi na yan siya masyadong mahilig kumain. Or hindi na sila ganun kabilis kumain like sa atin na mga bata-bata pa ba. Kaya binigay namin dun sa kapatid ni Nico. And she was so happy. Pero ito talaga guys, grabe ka, winner ka, you know? As in, grabe siya kayo guys. As in, the best kayo. Actually, lahat ito is the best blessing talaga siya. The best food blessing talaga na natatanggap namin dito sa Finland. Sobrang haba na ng video na to. I-end na natin. Salamat po ng marami sa inyong lahat sa patuloy na panonood na aming video. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. We will see you next time. Hey, hey!